Nako po, ito maganda kong pag-usapan po, at reaksyonan po mga kabida, po. Okay? Ito hong naging pahayag po, ni dating Finance Secretary at kasalukuyang miyembro po ng Monetary Board ng Central Bank na si Benjamin Diokno po, mga kabida. Ito hong pagsisi po niya, partly, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, patungkol ho sa controversial na flood control projects, mga kabida. Okay? Kasi, meron pong constitutional line item veto power sana, ito hong Pangulo, okay? Para lang po, pigilan po yung mga questionable items sa national budget, kaso hindi lang po ginamit daw ng Pangulo. Hinayaan po niyang ma-approve, okay, yung national budget, na wala man lang pagtanggal doon ho sa mga questionable items. Kaya ito, nangyari po itong napakalawak na corruption po sa flood control projects daw, mga kabida. Okay? Ito, babasahin ko muna ito hong article ng The Daily Tribune, at saka pagkatapos niyan, magre-react po tayo dito, po. Okay? Marcos partly to blame. Alright? Ito yung titulo po. Former Finance Secretary Benjamin Diokno said President Ferdinand Marcos Jr. bears part of the responsibility for the flood control controversy, arguing that the chief executive could have prevented questionable budget insertions by exercising his constitutional line item veto power. Ayon. So malinaw po sa kanya sinabi po, mga kabida, na kung in-exercise lang sana ng Pangulo yung kanyang constitutional line item veto power, okay, maagapan sana, hindi sana lumala ito hong issue po ng flood control projects corruption. Okay? Although, alam naman po natin na matagal na po ito, okay, na nangyayari po. Pero, kung sa panahon po ni PBBM, kung hindi po niya hinayaan ito, during the review doon ho sa budget, na inapprove ng Congress, mga kabida, at nakita niya itong mga questionable items, at dinilit po niya ito, tinanggal po niya ito, binito po niya ito. Okay. Hindi siguro ganito po kalala yung issue po ng corruption sa flood control, Although sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na kung hindi ho dahil sa kanya, hindi ho nabisto ito hong corruption. Oo nga, nabisto nga niya. Okay, pero tapos na. Nangyari na po ang corruption. Alright? Pero kung doon pa lang sa budget, okay, bago po niya pinirmahan ito, kung binasa lang po niya ng maigi, yung more than 4,000 pages po ng budget, lalong-lalo na po yung 2025 budget na napaka-controversial po mga kabida, at in fact hanggang ngayon nakabinbin pa rin ito sa Korte Suprema, hindi sana ganito kalala po kasi ang issue po ng napakalawak na corruption po ay isa ho sa mga source po doon ay ito hong 2025 Okay? Ang sabi nga ng ilan ito po daw yung source ng pinaka-corrupt na budget sa lahat ng mga budget, Okay? Mga kabida. Although, alam naman po natin na meron po siyang vinito doon ho sa budget na yon, pero hindi po sapat yun, May mga nakalusot daw, Okay? Kaya, humantong po tayo sa ganito hong problema, Okay? Siya nga yung nagbisto. Okay? Siya yung nagpa-imbestiga. Alright? Pero tapos na. Meron na pong nagkamal po ng napakalaking pera po, mga kabida, ng mga opisyal po ng gobyerno. Diba? Kung doon pa lang sa budget, bago po niya inaprubahan ito, okay, tinanggal na po niya yung mga questionable items. Alright? Wala na sana. Kung meron man pong corruption, at least manageable. Hindi ho ganito kalaki. See?
Wala sana tayo dito ho sa mga investigasyon. Alright? Mga kabida. Okay? Oh. Pero hinayaan po niya. Okay? Sabi po ni Jokno po, hindi po niya pinigilan. Okay? Yung mga questionable items po doon, hinayaan po niyang pumasa yun. Okay? Sa pamamagitan po ng kanyang humpirma. Kaya ito yung nangyari po ngayon. Tapos, biniblame po ng Marcos administration, yung previous administration, na doon daw nagsimula, Okay? Granting, doon ho nagsimula. Pero hinayaan niya na magpatuloy sa kanyang administrasyon. Di ba? Kung alam po niya na doon ho nagsimula, sana doon sa kanyang administrasyon po, pinigilan po niya yon. Okay? Kung binasa lang po niya na maigi po, unless, kung kinonsinti po niya yon, Di ba? Kaya, lumusot. Pero kung hindi lang po niya kinonsinti, binasa po niya ng maigi yon, tapos, ewan ko kung binasa ba niya ng maigi yung budget na ito, Kasi, nasa 4,000 plus pages daw yun, Okay? Pero, imposible naman po. Trabaho po ng Pangulo na i-review yung budget na yon bago po niya permahan, Okay? Kahit nagaano po karami yung pages na pahina yun, mga kabida, kailangan po niyang basahin yon. Tsaka, hindi naman po siya ang magbabasa doon. May mga tao po siya doon sa Malacanang, Okay? Di ba? So, sila yung magsusuri po doon, Tapos, i-review na lang po ng Pangulo yan. Yung mga summarize, mga kabida, na mga items. Imposible naman po na wala ko silang nakita po doon, mismo, yung aligasyon nga, mula kay Congressman Sid Ungab, na ang dami hong na-discovering mga blank items na doon ho sa budget na yon, mga kabida. Pero hindi ho pinakinggan. Instead, inakusahan pa. Okay? Ito hong mga nag-akusa na gumagawa lang na istorya, At para lang po, masira ito hong administrasyong ito, po. Okay? During that time, andyan pa si Pangulong Duterte, hindi pa po inaresto at sa yung isa po sa mga nag-advocate po, na dapat i-invalidate po, yung in-approve na 2025 national budget, mga kabida. Kaya nga, umabot po sa pagsampa po ng petisyon, doon po sa Korte Suprema. Dahil kinwestiyon po, mga kabida, ito hong 2025 national budget. Kasi pinirmahan po ito na hindi man lang nilinis. Okay? So, yun po, sabi po ni Jokno, hindi sana tayo humantong sa kontrobersiya na ito, kung doon pa lang sa simula, bago po inaprubahan po ang budget, pinigilan na po yung mga questionable items. Okay? Hindi na sana isinama doon sa pag-aproba po, mga kabida, ng national budget na yon. Okay? At least, kung mayroon man pong nakalusot, manageable. Konti na lang po, Hindi ho katulad ngayon. Okay? Na napakalawa po. Halos lahat ng mga departamento po ng gobyerno, umabot po yung corruption, ng flood control, Mga kabida, po. Okay? So, yun po, partly, tama po si Jokno, mga kabida, na kung in-exercise lang po ng Pangulo yung kanyang constitutional line veto power, okay, hindi sana nakalusot ito hong mga questionable items na siyang naging source ng korupsyon, mga kabida, sa flood control projects. Hindi sana nasira, yung proyekto na yon. Okay? Dahil ho sa proyekto na yon, dahil ho sa kontrobersiya na yon, mga kabida, halos lahat ng mga proyekto na kahit na malinis sana, pinagdududahan because of that shadow,
mga kabida, ano po. Okay? Para sa akin, personal yan, no? Tama po si Jokno. Partly blame ang Pangulo po dito. Kahit na sinasabi ho nila na mismo ang Pangulo po ang nagbisto, siya po ang nagpa-imbestiga, pero partly blame po siya dito eh. Kasi kung ginawa lang po niya yung kanyang trabaho po bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano, mga kabida, na ni-review po niya yung panukalang batas na yon, alright, yung budget na yon, ano, okay, nang maigi, eh sana hindi po nakalusot. Unless, kung hinayaan po niya yon, kinonsinti po niya yon. Okay? Unless, kung alam po niya na questionable yon, pero hinayaan po niya yon, okay, mga kabida. So, parte pa rin siya doon ho sa mga dapat sisihin. Okay, sa mga nangyayari po ngayon, ano, ito hong corruption sa flood control projects. Okay, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.